Sa gitna naman ay ulat na insidente ng karahasan, iniutos ng DILG na pabantayan sa mga tanod ang mga eskwelahan. Sa Cotabato, sugatan ng isang principal sa pamamaril sa tapat ng paaralan. Saksi, si Jonathan Andal. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang school principal sa Midsayap, Cotabato kaninang umaga. Lula noon ng kanyang sasakyan ang biktima na nasa tapat ng paaralan. Nakaligtas siya pero nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan at dinala sa pagamutan. Tinutugis pa ang mga sospek. Sa Balabagan, Lanao del Sur, krimeng nag-ugat umano sa bagsak na grado. Kaya umano binaril ang isang guro noong August 4. Dead on the spot ang biktima na papasok na sana noon sa trabaho. Nasampahan na ng kasong murder ang grade 11 student. Yung suspect ay nasa Balabagan MTS Custodial Facility while waiting for issuance of commitment order from the court. Isang gabi naman itong Pebrero, nahuli kamang pambabato ng mga senior high student sa mga kaeskwela nila sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Pero ang tinamaan, ang bahay ni Kapitana. Member nga daw sila ng fraternity or gang kung matatawag na yon. Mga minor ito. Kung hindi nila kayang respetuhin ang namumuno sa isang barangay, wala na silang sisinuhin. Ipinatawag noon sa barangay at pinagsabihan ng mga sangkot na estudyante kasama ang kanilang mga magulang. Ang bullying nangyayari hindi lamang po ngayon sa paaralan, kundi maging sa labas ng paaralan. Kaya we have called on the community, parents, ang barangay po natin at maging ang ating LGU para tulungan po tayo doon sa incidents na labas ng eskwelahan. Kaya ang DILG may memo ngayon sa mga barangay, magtoka ng mga tanod sa labas ng mga nasasakupang paaralan para magpatrolya sa school premises at sa mga katabing lugar na pinupuntahan ng mga estudyante at para ayusin din ang daloy ng trapiko. Sa Barangay Apolonio Samson, matagal na raw nagde-deploy ng mga tanod sa kanilang elementary school pero wala sa high school, nakatabi lang naman ng barangay hall. Kulang kasi ang mga tanod natin dahil ayon sa batas, 20 lang ang maaari na maging tanod sa bawat barangay. So, ang ginagawa natin, kung may extra naman na pondo, yun na lang mga auxiliaries. Force multiplier. Mas matatakot yung mga bata na magwala dyan o mag-abang teacher. Di ba? Minsan may mga estudyante, inaabangan teacher. No? So, yun din yung hazard ng aming trabaho dito sa senior high. Kasi yung mga estudyante mo dito, malalaki na. Oo, so nakakatakot din sila minsan. Ang problema ng bullying at karahasan sa mga paaralan tinalakay kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education. Lumalala yung bullying. It's either binubully sila ng kanilang kapwa estudyante or binubully sila ng kanilang mga guro. Anong klaseng programa meron kayo na para ma-address itong lumalalang problema sa bullying sa elementary at senior high? Noong August 6 lang nag-issue po ng bagong IRR tungkol sa anti-bullying policy po ng Department of Education. Pinagigting po yung efforts para po ma-prevent yung bullying incident sa mga eskwelahan. Ngayon po meron ng Learners Permission Officer. Siya po yung nakatutok sa bawat eskwelahan. Ngayon, mas paigtingin pa natin ang protocols po. Yung pag-i-inspect ng bag pag pumasok sa paaralan. Tapos po yung ating mga guro, dapat po may roving po tayo ng mga school personnel para tingnan kung ano ang nangyayari sa bawat silid-aralan o kahit maging sa CR. Sa Apolonio Samson National High School, may sariling security guard na umiikot sa mga classroom, CR at iba pang parte ng eskwelahan at nag-i-inspection din daw sa mga gamit ng mga estudyante. Sa panayam ng Super Radio DZBB, natanong din ng DepEd kung magdaragdag ba ng mga security guard sa mga paaralan. At the moment kasi, wala naman yun sa plantilya ng ating mga eskwelahan. Gumagamit lang po tayo ng MO doon sa pondo ng eskwelahan para makakuha tayo ng security personnel. Kaya nga po, pinapaigting natin ang kooperasyon ng mga magulang, yung ating PTA, para sila po ay makatulong din po. May kakulangan din daw sa lisensyadong guidance counselor sa buong bansa na ginagawan na raw ng paraan. Parang mga 5,000 lang po ang ating guidance counselor. Dapat po yan isang guidance counselor per school. At the least, yes. Sa ngayon, meron daw ng mga tinatawag na guidance associates. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.